Ang pagkakaroon ng isang matalik na kaibigan o kung tawagin ay best friend ay isang malaking biyaya sa ating buhay. Ngunit paano kung ang tinuturing mong pinakamatalik na kaibigan ay siya din mismo ang sisira sa buhay at pagkatao mo? Ang kwentong inyong matutunghayan ay tungkol sa magkaibigang sina Andrea at Kathy. Hanggang saan nila kayang ipaglaban ang isa't isa o hanggang saan ang kayang gawin ng isa para sirain ang kanyang kaibigan. Pero bago ang lahat, don't forget to hit the subscribe button pati na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago pa nating pasabog na mga video sa mga susunod na araw mga parikoy. Kung handa na kayo, umpisahan na natin in 3, 2, 1. Sina Andrea at Kathy ay magkababata. Sa isang subdivision nakatira ang mga pamilya ng dalawa. Sa katunayan ay magkapitbahay ang mga ito. Kaya naman naging matalik na magkakaibigan maging ang mga magulang nila. Simula pagkabata ay halos hindi na mapaghiwalay sina Andrea at Kathy. Dahil tuwang-tuwa ang kanilang mga magulang sa natatanging closeness ng dalawa ay napagkasundoan nilang ipasok sa iisang paaralan ang mga ito. Naging magkaklase sina Andrea at Kathy mula elementarya, high school at maging sa kolehiyo. Parehas na may kaya sa buhay ang kanilang mga magulang at parehas ding may angking talino ang matalik na magkaibigan. Nagtapos ng elementarya ang magkaibigan na bitbit ang matataas na karangalan. Si Kathy ay nagtapos ng first honor samantalang si Andrea naman ang second honor. Labis na tuwa at galak ang dulot nito sa kanilang mga magulang dahil maging noong high school ay naging valedictorian si Kathy at salutatorian naman si Andrea. Sabay na nagse-celebrate ang kanilang mga pamilya para sa tagumpay ng kanilang mga anak. Dahil sa labis na pagiging malapit ni Andrea at Kathy sa isa't isa, ay nagkaroon pa sila ng sumpaan na hinding-hindi sila maghihiwalay kahit kailan. Best friends forever, ika nga. Maging sa pagpasok nila sa kolehiyo ay parehas na eskwelahan ang kanilang pinasukan at parehas na kurso din ang kanilang kinuha dahil parehas din naman talaga sila ng hilig sa halos lahat ng bagay. Nagpatuloy ang pamamayagpag ng magkaibigang Andrea at Kathy. Noong kolehiyo ay napagkasundoan nilang tumakbo sa student council ng pinapasukang universidad dahil madalas banggitin ni Andrea ang pagnanais nitong maging president ay nagparaya si Kathy sa kaibigan at tumakbo na lamang ito bilang vice president ng student council. Naging mahigpit ang laban sa pagitan ng mga naggagalingang estudyante sa naturang universidad. Sa bandang huli ay nanalo si Kathy bilang vice president, subalit iba ang naging kapalaran ng best friend nitong si Andrea. Hindi pinalad si Andrea na manalo bilang president na labis nitong ikinalungkot at ikinadismaya. Hindi nagawang mag-celebrate ni Kathy noon sa kanyang tagumpay. Sa katunayan ay hindi ito pumunta sa victory party ng kanilang partido at mas pinili nitong damayan sa kalungkutan ang matalik na kaibigan. Sa paglipas ng panahon ay nagkaroon ng lihim na inggit si Andrea kay Kathy. Tuwing nakikita nito ang tinatamasang kasikatan sa universidad ng kanyang kaibigan ay hindi nito magawang maging masaya para kay Kathy. Sa wakas ay dumating na ang pinakahihintay na graduation nila sa kolehiyo. Nagtapos si Kathy bilang cum laude, samantalang si Andrea ay hindi nagawang maihabol ang kanyang mga grado noon dahil bahagyang umiwas ito kay Kathy at napasama sa ibang grupo na mas madalas gumimik kaysa mag-aral. Pilit na itinago ni Andrea ang inggit na nadarama sa kanyang kaibigan, ngunit napansin pa rin ni Kathy ang pagbabago sa ugali at trato ng kaibigan sa kanya. Hindi naman binitawan ni Kathy ang kanilang pagkakaibigan at gumawa ito ng paraan upang manumbalik ang dati nilang samahan. Pilit mang iwaksi at itanggi ni Andrea sa isip nito ang inggit niya kay Kathy ay sadya nga sigurong hindi kayang dayain ng isip ang bugso ng damdamin. Muling nanumbalik ang samahan ng magkaibigan at sabay silang nag-apply ng trabaho sa isang kumpanya.
Talaga namang magagaling ang magkaibigang ito, kaya naman agad silang natanggap sa marketing department ng naturang kumpanya. Kapansin-pansin ang ganda ng magkaibigan, kaya madaming kalalakihan sa opisina ang humanga sa mga ito. Si Calvin, ang project coordinator sa pinapasukan nilang kumpanya. Gwapo, mistiso, matipuno at malakas ang dating. Labis ang ipinukol na paghanga ni Andrea kay Calvin. Pero ni minsan ay hindi binanggit ni Andrea ang tungkol dito kay Kathy. Para kay Andrea, ay inaagaw ni Kathy ang lahat ng gusto niya sa buhay. Ang pagiging first honor, valedictorian, pagiging sikat noong kolehiyo at pagiging cum laude, lahat ng ito ay kinimkim ni Andrea sa kanyang sarili mula noon hanggang ngayon. Sa paglipas ng panahon ng pananatili nila sa kumpanya ay nagkaroon ng bakanting pwesto sa kanilang department. Kaya naman nagkaroon ng internal hiring para sa posisyong Head of Marketing. Excited na nag-apply ang magkaibigan sa naturang posisyon. Lahat ng aplikante ay dumaan sa mabusising panel interview at iba't iba pang proseso ng masinsinang pagpili para sa mataas na posisyon sa kumpanya. Dumating ang araw na kanilang pinakahihintay at ang maswerteng nakapasa bilang Head of Marketing ay walang iba kundi si Kathy. Sa kabila ng palakpakan at pagbati na natanggap ng kanyang kaibigan ay galit na ang bumabalot sa pagkatao ni Andrea sa mga panahong iyon. Ngunit kailangan pa rin niyang ikubli ang kanyang damdamin, kaya naman kanya pa ring niyakap ang kaibigan. Ngunit sa loob-loob nito ay gusto na niyang pagsasampalin at sabunutan si Kathy sa labis na galit na kanyang nararamdaman. Si Calvin ay lubos na humahanga sa taglay na ganda at kaaya-ayang personalidad ni Kathy. Kaya naman ito ay nagpursiging ligawan ang dalaga. Lumipas ang ilang buwan ng panunuyo at sa wakas ay naging magkasintahan na nga ang dalawa. Walang kamalay-malay si Kathy sa lihim na galit at inggit sa kanya ni Andrea. Buong akala nito ay masaya si Andrea sa tagumpay at kasiyahang kanyang tinatamasa. Sa katunayan ay madalas pa nitong tulungan si Andrea sa kanyang mga presentations para mabigyan din ito ng pagkakataon na umangat ang posisyon sa kumpanya. Sa kabilang banda naman ay naghihimutok sa gigil si Andrea. Ano bang meron ka, Kathy, na wala ako? Lahat na lang ng gusto ko ay napupunta sa'yo, hayop kang babae ka, sabi ni Andrea sa kanyang sarili. Sa katagalan ay lalong umigting ang mapusok na damdamin ni Andrea. Kung hindi kita kayang talunin, pues kaya kitang sirain, babae ka. Taimtim, ngunit naninibugkong banggit ni Andrea sa kanyang sarili. Gumawa na ng mapanirang paraan si Andrea. Matapos ang office hours ay niyayang lumabas ni Andrea ang graphic artist ng kumpanya at palihim niya itong sinabihan na may business proposal siya para dito. Dahil sa kagustuhan ng graphic artist na magkaroon ng extra income ay agad itong pumayag sa paanyaya ni Andrea. Sa lihim na tagpuan ay inilatag na ni Andrea ang naturang proposal. Kapalit ng malaking halaga ay kailangang gawin ng graphic artist ang mapanirang pabor para kay Andrea. Nais ni Andrea na ilagay ng graphic artist ang pagmumukha ni Kathy sa mga malalaswang larawan. Ang kondisyon, dapat mukhang totoo at dapat ay hindi halatang edited ang mga larawang gagawin nito. 50,000 pesos. Just do it and it's gonna be a deal, sabi ni Andrea. Sabay abot ng envelope na naglalaman ng 50,000 pesos cash at USB na naglalaman naman ng mga larawan ni Kathy para sa maitim nitong balak. Matapos ang ilang minutong pag-iisip ay maluhaluhang tinanggap ng graphic artist ang alok ni Andrea sa kanya. Sa mga panahong iyon ay lubos nitong kailangan ang malaking halaga para sa chemotherapy ng kanyang ina. Okay, it's a deal. At pagkatapos nito ay ibabaon mo na sa limot ang araw na ito at mananatili itong sikreto na isasama mo hanggang sa hukay, mahigpit na bilin ni Andrea. Kinabukasan, matapos ang office hours ay pasimpleng iniabot ng graphic artist kay Andrea ang USB na naglalaman ng mga malalaswang larawan na ngayon ay mayroon ng mukha ni Kathy. Dali-daling umuwi si Andrea, isinaksak ang USB sa computer at laking tuwa nito
sa napakapulidong pagkagawa ng mga larawan. Agad gumawa ng fake na Facebook account at ipinakalat nito sa social media. Ang mga larawang ngayon ay mayroon ng mukha ni Kathy. Kinabukasan, pagpasok ni Kathy sa opisina ay pinag-uusapan na ito ng lahat ng mga tao doon. Ang walang kamalay-malay na si Kathy ay agad ipinatawag sa HR ng kumpanya at inaabot dito ang termination letter. Sa kabila ng pagkalito ni Kathy ay nakiusap ito na maaari ba niyang malaman ang dahilan. Ngunit sabi lang ng HR sa kanya na final na ang desisyon ng mga boss at tignan na lamang daw nito ang nasa loob ng envelope. Bumuhos ang luha ni Kathy, ngunit kahit anong paliwanag ng dalaga na walang katotohanan at pawang edited lamang ang mga lahat ng mga larawan, ay binaliwala na siya ng lahat ng mga tao sa kumpanya. Ayon sa CEO ay magiging malaking kasiraan ito sa pangalan ng kanilang kumpanya bilang siya pa naman ang marketing head at ito ay madalas na humaharap sa kanilang mga kliyente. Tinawagan ni Kathy ang kasintahang si Calvin ng napakadaming beses ngunit hindi na ito makontak at maging sa mga social media accounts nito ay nakablock na ang dalaga. Si Andrea naman ay pumunta sa bahay nila Kathy pagkatapos ng trabaho at pakunwaring nagpakita ng concern at simpatya para kay Kathy. Matapos ang ilang araw ay nagpa siyang umalis ng bansa si Kathy dahil sa kahihiyang nangyari sa kanya. Sa ibang bansa namuhay ng normal si Kathy. Sa paglipas ng panahon ay naging national director ito ng kumpanyang napasukan niya. Dito niya din nakilala ang kanyang napangasawa na owner naman ng isang pharmaceutical company. Si Andrea ay nasisante sa kanyang trabaho dahil hindi kinaya ng konsensya ng graphic artist ang kanilang ginawa at ito ay nagsumbong din sa mga may-ari ng kumpanya. Pilit hinanap ng graphic artist ang contact details ni Kathy at nagtagumpay naman ito. Umiiyak na tumawag ito kay Kathy at humingi ito ng tawad at sinabi nito na handa siyang panagutan ang magiging desisyon ni Kathy. Ngunit pinatawad ito ni Kathy na labis namang ipinagpasalamat ng graphic artist. Nalugi ang negosyo ng pamilya ni Andrea, nagkabaon-baon sila sa utang at napilitang manirahan na lamang sa squatters area. Inatake sa puso ang kanyang ama at ito ay pumanaw. Makalipas ang ilang buwan, ay umuwi ng bansa si Kathy. Hinanap niya ang kanyang dating best friend na minsan ay sumira sa kanyang buhay. Sa wakas ay natuntun na ni Kathy si Andrea. Nanlaki ang mga mata ni Andrea nang buksan ang pintuan ng kanilang barong-barong. "Hello, my dearest best friend. I missed you so much. Hinanap kita para ibigay ang regalo ko sa iyo kasi nabalitaan kong miserable ka na ngayon." Sarkastikong sabi ni Kathy. Sabay bitaw ng magkabilaang mabibigat at masasakit na mga sampal sa pagmumukha ni Andrea. Sabay sabing, "Yan ang regalo ko sa iyo sa paninira mo noon sa buhay ko. Salamat nga pala Andrea dahil sa ginawa mo ay naging national director ako sa ibang bansa at nakapangasawa ako ng may-ari ng pharmaceutical company." Sabay tumalikod ito at umalis na sa lugar na iyon. Nanlumo at humagulgol si Andrea sa labis na pagsisisi. Ngunit hindi na niya maibabalik pa ang oras at hindi na niya maari pang ayusin ang binasag niyang pagkakaibigan nila ni Kathy. Salamat muli mga pare koy. Kung nagustuhan nyo ang videong ito, wag na kayong mahiya na magbigay ng isang like at kung bago ka lang sa aking channel, don't forget to hit the subscribe button pati na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago pa nating pasabog na mga video sa mga susunod na araw mga pare koy. Hanggang sa muli, salamat!